ko muna, no? Sa dating na Merkulis, 7:30 ng gabi, meron tayong mentoring sa... Ini-invite pala tayo ng, mentoring sa Tutuban, no? Yung church, Chosen Generation Christian Church sa Tutuban Mall mismo, no? So, nag-i-invite si Pastor Pai kasi meron tayong kaibigan doon na pastor, si Pastor Jun Libeta na mini-mentor din. So, kami nag-chat sa akin si Pastor Pai, sabi niya, kung gusto mo sumama, punta kayo sa Tutuban, Wednesday, 7:30. Ayan. Maganda ko doon sa church nila. Mismo doon sa loob ng Tutuban Mall. So, pwede tayong malagala pag nandun tayo, no? So, maganda, napaka-ayos yung church nila, no? So, pag may time mo kayo, pwede tayong pumunta ron, 7:30 ng gabi. Ano? Ngayon, ang isi-share ko sa inyo is about paradox. Ano yung sabihin ng paradox? Sabi mo dito sa dictionary, a paradox is a statement that is seemingly contradictory or opposed to common sense and yet is perhaps true. Ang paradox daw sa Tagalog, parang isang kataga o statement na magkabaliktaran ang ibig sabihin, pero totoo. Para mas maintindihan natin, bigyan ko kayo ng example ng paradox. Ito po, some people die just to live. O, sa Tagalog, ang ibang tao namamatay para lang mabuhay. Ano kayo ibig sabihin nito? Ito yung sabihin ng ganitong nung salitang yun, May mga tao na nagkakamatay, nagkakasakit, kakatrabaho para lang mai-provide ang buhay sa kanilang family. So, tama yung paradox, Some people die just to live, Another paradox is this, nakuha ko ito dun sa teacher kong sa liste, Sa kakadami ng project na ibinibigay sa amin, parang linggo-linggo may term paper, tapos ang exam niya 200 items per week, tapos ang libro na babasahin namin nung araw is 200 per week. Ang dami, parang 200 pages. Sabi ko, nag-aaral ako seminary. Parang low ba ito o kukuha ko medicine? Kasi ang hirap, Pero sa totoo lang po, sa kanya po ako pinakamarami natutunan dahil sa sobrang dami ng requirements ng project kakabasa. Ito yung palagi din sinasabi sa amin, I need to be bad in order to be good. Yan. Kailangan kong maging masama para maging mabuti. Paradox, mga kapatid. Di ba't kung minsan sa magulang ginagawa rin ninyo yan, kailangan kong maging stricto para lamang sa ikabubuti ninyo. I have to be bad in order to be good. So yan, may mga paradox tayo. Si Jesus Christ, He is the master of paradox. Ang dami niya mga teachings na kung saan, puro ka lang ibig sabihin, puro halos kabaliktaran Ito yung mga palagi niyang sinasabi, Kung ikaw ay gusto mong mauna, kailangan mong mahuli. Ayan, Who wants to be first, he must be last. Ayan, Sa kanta ng Hillsong, meron din, yung sabi doon, I touch the sky when my knees hit the ground. Di ba, Nahawakan ko ang langit nung sumayad ang aking tuhod. Ano ibig sabihin nito, The moment na na-realize ko si Jesus Christ, naintindihan mo si Lord, that was the moment na nagpakumbaba ka, sa ako nakita, nahawakan yung glory na ating Panginoon. So another paradox is this, It is blessed to give than to receive. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap po. Another paradox po, ngayon po, itong paradox na i-share ko sa inyo, is about serving. Parang ang gusto ko po yung natuto natin Panginoon, ang sila mang nais na maging dakila, kailangang maglingkod. Di ba't ang definition ng glory and greatness according sa sanlibutan, according to words definition, ito, if you want to be great, kailangan marami kang tao, kailangan maraming under na tao sa iyo. Kailangan marami kang tao na mamanipulate, na control, na mobilize. Ayan ang ibig sabihin ng greatness. Pero according to Jesus Christ, greatness happens in serving others, not in what? Making others to serve you. So, ang title ng ating mensahe ngayon, ito po, True Greatness, which is found in Mark 10:35 to 45. Actually, merong kaparehong istorya ito doon sa Matthew 20:20 to the following verses. Kaya lang ang pagkakaiba nila, si Matthew, in-emphasize niya yung paggamit ng nanay para, ano niyo ba yun? Paggamit ng nanay ni James and John para i-promote na ni Jesus Christ sa kaliwa at kanan. Pero si Mark, hindi niya binanggit dito yung pakingialam ng nanay. Bagkus ang pinanggit dito ni Mark,
lumapit si James Indian para mag-request na sila ay iluklok, ilagay ng ating Panginoon sa kanang kamay at kaliwang kamay. Ano? So ito pong verse natin, parang meron yata siyang 4 or 5 parts na titignan ng pag-aaralan natin. Number 1, dun sa outline mix, ano? From verses 35 to 37, pinakita nito ni Mark, yung author, that there was a desire of prominence and worldly ambition. Naniniwala ba kayo na bawat tao, meron tayong instinct, meron tayong desire, meron tayong pagnanasa, kagustuhan na maging sikat, at magkaroon ng makamundong pangarap or ambition. Tama naman Ako po kung ako tatanungin niyo kung ano ang wildest dream ko, sa totoo lang mga kapatid, maging presidente ng Pilipinas. Kaya na ang frustration ko, kahit presidente ng school namin, hindi ako naging ganun, mga kapatid. Tayo may mga wildest and may mga wildest dream din tayo yung bang maging pinaka-pogi ako, maging pinaka-malakas ako, maging ako yung pinaka-mayaman. Lahat naman tayo sumagi sa isip natin yan Sa totoo lang po, isa ko talaga sa instinct ng tao yan Yun bang yung bang tumaas tayo ng tumaas, hindi dahil sa gusto natin mataas tayo, bagos ang gusto natin kasi meron tayong natataas ang ibang tao. So meron tayong desire for prominence and worldly ambition. Okay, let's read yung verses 35 to 37. Ito ang sabi ni Mark yung sumulat. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Ito sabi yung dalawa. Meron kami sanang request sa inyo, Lord They said, we want you to do for us whatever we ask. Ano yung pananalita nila? Guro mo sa Tagalog, Lord, Guro, gusto namin gawin mo yung nais namin ipagawa namin sa'yo. Grabe mag-request itong dalawang magkapatid na ito. Unang-una, demanding. Parang walang respect kay Lord kung kapatid Kasi sabi nila, they said, we want you to do. Para nilang inuutusan si Jesus Christ na gawin kung ano yung gusto nila. Actually, itong term na ito, itong statement na ito, itong request na ito, parang meron silang sense of entitlement sa sarili. Ano ba yun mga kapatid? Pag sinabing parang may nararamdaman parang deserve mo yung entitlement sa mga bakit. Ang tao na masyadong milig sa entitlement, ito dapat ito ginagawa sa akin dapat ito binibigay sa akin dapat ito pagtrato sa akin Ganon yung mentality netong magkapatid na ito, Pero anong sabi ng Panginoon sa verse 36? Ayan, ano pa na yung request nila? Sabi ng Panginoon, what do you want me to do for you? Anong gusto niyong gawin ko sa inyo? Sa verse 37, nagsalita yung dalawang kapatid, dalawang magutol, They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Lord, pagka ikaw ay nandun na sa glorious position mo, nawa Panginoon, isa sa aming magkapatid ang gawin mong kaliwang kamay at kanang kamay mo. In verse 38, ito pa yung parukto, sabi ng Panginoon, boys, sandali lang hindi nyo alam yung nire-request ninyo. Okay, mamaya natin basahin yan, Ngayon, from verses 35 to 37, ano ang gusto kong i-point out dito? Ano ang gusto kong i-point out ni Mark na sumulat? Doon sa outline mix, Sabi ko po rito, church, meron silang worldly ambition and desire for providence. Ano nakalagay sa susunod? Ito po nakalagay, Sa verse 38 to 40, sumagot yung ating Panginoon Kung baga, listen to this, ang meron mas ng dalawa, position, power, prominence, rank, nakita nyo Pero ito ang sagot ng ating Panginoon, from verses 38 to 40, ang test ng ating Panginoon, sige, pwede naman Kailan meron akong test? Yung cup, o yung baso, at saka yung baptism. Ano yung sabihin dito ng baptism and cup? Basta natin yung verses 38 to 40. Hindi nyo alam kung ano yung hinihingi ninyo, sabi ng Panginoon. Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with? Kaya nyo bang inumin yung sarong iinumin ko o yung iinuman ko? At kaya nyo rin bang magpabautismo sa bautismong susuungin ko? Sabi ng ating Panginoon. Actually, when the Bible tells us about cup, ano ibig sabihin? Kapatid, ano ibig sabihin ng cup?
Siguro iba sa inyo iniisip kape. Kape. Siguro iniisip tagal. Kape, inumin kape. Siguro iniisip ko sa inyo, tubig. Pero church, ang cup dito, suffering. Yung iinumin ba ni Jesus Christ ng paghihirap. At yung baptism, di ba pagka-baptism, actually, itong baptism na ito, hindi yung baptism ng pagtagapay Kristo kaligtasan, ha? Ang baptism na binabanggit dito, yung susuungin na paghihirap, yung lulublubang proseso ng suffering ni Jesus Christ. So in short, ang gusto nito sabihin natin, Panginoon, sige kung nagre-request ka ng kanan at kaliwang kamay ko, kaya niyo bang pagdaanan yung paghihirap, yung pasakit, at yung torture na pagdadaanan ko? Sabi ng Panginoon. Sa verse 39, ito sabi pa ng dalawa, kaya namin, Lord. They answered, ano kasi loob ito? Nakita nyo dito yung human instinct. Para lamang makuha natin ng posisyon, bilhin tayong pakamatay. Totoo yan. May namamatay. Sa totoo lang mga kapatid, sa high altitude. Ang pagpunta sa high altitude, sa matataas na places, nakamamatay. Ito sabi ng dalawa, sige Lord, lalaklakin namin yung iinuman mo, sisisirin namin yung pagbabautismuhan mo. Pero they are willing to suffer, to get tortured, para lang makuha yung kaliwang at kanang posisyon sa karyaan ng ating Panginoon. Actually, tingnan yung mga politicians ngayon. Di ba ang dami nagpapakayan para lang manalo sa pagiging barangay captain? Totoo. Nababalita, mga kapatid. Nakikipagsiksikan tayo, nakikipagkumpit tayo, nakikipagpatayan tayo para lang makuha natin yung katangi-tangi at kukunting posisyon. Ibig sabihin, ang buhay ng tao talaga, parang tayo nasa pyramid. Marami yung mga nasa ilalim, yung mga nasa gitna, kumukonti, pero pinakakonti yung nasa taas. Yung mga leader, yung mga boss, yung mga great, yung mga honor. Pero the question is this, paano ka nakapunta from the bottom to top? Pagpatayan ako. Si James and John, doon gusto nila, sige Lord, maghihirap kami para lamang ma-achieve, Panginoon, ang alin? Ang greatness, ang kanan at kaliwang kamay ng posisyon ng inyong kingdom. In verse 40, ito pa ang to, sabi ng Panginoon, hindi eh. Kung umupo kayo sa kanan o kaliwang kamay ko, sabi ng ganyan, itong mga lugar na ito, itong mga posisyon na ito, belong to those for whom they have been prepared. Pwede ito dun sa mga pinaghandaan talaga, sabi ng ating Panginoong Jesus. Ayun dito, ano ang pinapoint ko? Bakit tayo sa outline? Balik tayo sa outline. Church, listen to this. Ayan, sasunod, please. Surrendering prestige and power in exchange for suffering and sacrifice is Christ's way of greatness. Yan, isulatunin niyo mga kapatid. Ang gusto ko ito ng Panginoon dito, hindi niyo ako naiintindihan, boys. Ang pagiging great ay yung pagsuko ng prestige. Ano yung prestige? Karangalan, kagandahan, kasosyalan. Yun yung prestige eh. Kapalit ang paghihirap at pagsasakripisyo. Ayan ang paraan ng ating Panginoon towards greatness. Alam niyo po, ang goal natin ngayon mga kapatid, i-redefine natin yung definition ng glory and greatness. Kasi para sa atin, ang glory and greatness yung marami kang na-achieve, marami kang nataasang tao, naumusang tao sa socio-economic status, o kaya sa position sa company, o kaya sa kung ano-ano man, marami kang naunahan, marami kang under sa buhay mo, and kung akala natin ng definition ng greatness. Pero according to Jesus Christ, greatness happens when you are suffering and willing to sacrifice yourself for others. So surrendering prestige and power in exchange for suffering and sacrifice is Christ's way of greatness. Actually, parang sinasabi ng Panginoon, ang pinaka-shortcut patungo sa taas, alam mo kung ano? Pababa. Ang pinaka-shortcut patungo sa kadakilaan, pagluhod, paglilingkod, hindi pag-uutos at pagkumando. Ayun ito, no? Ano ang nangyari nung sinabi ito ng dalawang magkapatid? Of course, nagkaroon ng kaguluhan, nagselos yung 10 eh.
Kasi alam ba kung bakit? Yung 10 alagad, may hidden agenda rin, mga kapatid. Actually, pinuhin mo, no, ang ano dito natin pa yan, ang kaso ng Panginoon dito, meron siyang naging 2 alagad na nag-aagawa sa posisyon. No? Wait, paano mo kontrolin kung 12 alagad mo? Para siyang coach ng isang basketball team na lahat gusto maging superstar. Ang po ba, mahirap po yun, mga kapatid. Coach ka ng isang basketball team, lahat ng player mo puro pa star, mga kapatid. Mahirap kayong mag-coach ng ganon. Walang gustong pumasa, walang gustong mag-record, lahat gusto tira, mga kapatid. Basta pupunta yung team natin kung lahat tayo gusto puro sa taas. Ayaw lumipod, ayaw dumipensa, puro shoot na lang ng shoot, mga kapatid. Ano? Ngayon ito, ano yung pangatlong nangyari doon sa karugtong na verse? Ito po, from verses 41 to 42, nag-lecture ang ating Panginoon on how the world operates, on how they get glory and greatness. Ano? The world's way of greatness. Ito, paano? By asserting rank and obtaining power. Okay, let's read yung verses 41 to 42. Ito lang sabi, when the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Nung narinig ito ng 10, dalawang to talagang ambisyoso. Nagalit agad eh. Actually, ang isa sa pinakamalapit na disciple natin Panginoon, si Peter. Kasi, sa totoo lang, church, si Peter, ang description ni John MacArthur, the apostle with the foot-shaped tongue. Nakita niyo yung kanyang description, yung apostol ng ating Panginoon na mayroong dila na kasing size ng talampakan niya, mga kapatid. Alam ba kung bakit gano'n na describe si Peter? It is simply because the Apostle Peter is always speaking before thinking, mga kapatid. Alam, yung bang salita ng salita bago nag-iisip, nauuna yung bibig bago sa isip, hindi niya iniisip kung ano yung mga sinasabi, clinic niya, at kung ano yung mga sinasuggest niya. Ano? So ito na, nung narinig ito ng 10, nagalit sila. And then from verses 42 to the following, ito sabi, tinawag ng Panginoon yung mga alagad niya. Anong sabi niya? Alam nyo that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them. Alam nyo ba na yung mga leader sa sanlibutan ito, ano sabi ng Panginoon? Naglo-lord sila sa kanyang mga nasasakupan. And their high officials exercise authority over them. In short, ang gusto sabihin dito natin Panginoon, alam nyo ba, ang leadership perspective o pananaw ng sanlibutan about greatness and honor, kung gaano karami yung tao na nasa ilalim mo, kung gaano kapangyarihan na meron ka, kung gaano kalawak yung authority na nasasakupan mo. At totoo lang, church, ang pinanito, no? Ang authority ng kapitan hanggang saan? Hanggang GNP lang. Pero pag lumipat na sa ibang barangay yan, ibang kapitan na yan, iba na ang may authority yan. Pero kapatid, pag mas mataas ang authority mo, pag mayor ka, kahit saan barangay ka magpunta, mas mataas ka. Pero pag si mayor, magpunta sa ibang municipality o ibang town, hindi niya teritoryo yun. Hanggang doon lang siya sa teritoryo niya. Sinong mas may hawak sa 2 town ng municipalities? Si governor, mga kapatid. Pero pas pataasin pa natin, ang ending niyan, sino? Si presidente, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Kasi si presidente, saan man siya probinsya, saan man siya taon magpunta, he is recognized as a president and have the highest authority over the Philippines, mga kapatid. Kaya na ang problema pagka ang presidente napunta ng China, nakawala na ng authority kasi iba na ang leader doon, mga kapatid. Tama po ba? Pero in this world, there are certain people na kung saan kaya sila, saan magpunta, nare-recognize yung kanilang authority, yung kanilang fame, mga kapatid. Kagaya ng mga celebrity. Pumunta dito si Taylor Swift, sino ba yung mga K-pop, sila Jungkook, sila Bungkook, sila Mangkook, mga kapatid. Pumunta dito yan, kung pag-aagawan yan, mga kapatid, tama po ba? Ay, gano'n tayo eh, mga K-pop. Tuwa-tuwa tayo, mga kapatid. Ano ba yung mga BTX ba yun, yung mga gano'n, BTC, ano ba yun, mga ano? Oo. Pero tanongin ko kayo, mga kapatid. Pumunta yung Filipino singer sa Korea, hindi kilala eh. Kasi ang fame niya hanggang sa Pilipinas lang, mga kapatid. Pero yung mga foreign artists, pumunta rito sila Taylor Swift, mga kapatid, kilala.
Kahit saan siya pumunta, i-recognize siya. Ibig sabihin, iba-iba yung level ng authority, ng fame, mga kapatid, ng bawat tao. Tama po ba? Ano ho? Ang level at fame and authority ng ibang tao, pang barangay level, pang provincial level, pang municipal level, pero may mga tao na pang international level. And you know what? Lahat ho tayo mayroong desires and ambitions to get into that international level of fame, prominence, and authority sa buhay natin. Tama po ba? Kaya lang ang side effect niyan, wala kang privacy. Tama po ba? Oo. Biruin mo, kakain ka sa restaurant, ang dami nakatingin sa'yo, mga paparazzi, mga nagpipicture, mga naghahanap ng kung ano sa buhay mo. Talagang ang daming talagang kakalkalin nila kung ano yung mga issue ng buhay mo pag sobrang sikat ka na. Ano po? Yan yung consequences ng pagkakaroon ng pagiging sikat na pamumuhay. Tama po ba mga kapatid? Maliban na lang kung gagawa ka ng ibang mga diskarte, gagawa ka ng isang tao para gagawin mo kamukha niya para siya yung mag-ano sa iyo sa ibang lugar, mga kapatid. Ano? So ano ang point ko rito? Ano? Gusto natin yung gano'n. Yung authority natin, highest, no, na ma-recognize sa iba't ibang lugar. So ito yung sabi ng ating Panginoon, ito tinuturo niya mga kapatid, no? Sabi niya, you know that those who are regarded as rulers of Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Ayan, ano, sa verse 43, ito na, no? Anong karugtong? Ito, not so with you. Okay, dito muna tayo, hanggang 42 lang tayo. Back tayo sa outline, ano? Ang gusto natin point out dito natin, Panginoon, listen to this, church. The world's standard of greatness was power. Power. Kapangyarihan. Ang test, ilang tao yung kaya kong kontrolin? Ilang tao yung kaya kong utusan, i-manipulate, pagawin kung ano yung mga nais ko rin gawin. Alam nyo, ang sanlibutan parang master of puppets. Yan yung kaya nating pakilusin sa pamamagitan ng ating mga daliri. Diba? How many service can he get? Ilang uri ng serbisyo, ilang tao ang pwedeng maglingkod sa akin? Nakita nyo to? Yan ang standard ng greatness according to the world. Pero alam nyo kay Jesus Christ, ibang standard eh. Hindi yung how many service can he get. Balik rin natin, how many service can he give? No? How many service can he give? Ilang tao yung kayang paglingkuran? Ilang tao yung kayang lumago dahil sa ginagawa kong servisyo at pagtulong sa kapwa? Yan yung nais ng ating Panginoon. Ano? Ngayon, ano yung kingdom way o yung way ng ating Panginoon? Meron pa bang karugtong dyan? Ano? Next, sabi ko nga po, ito na, from verses 43 to 45, doon sa last verse natin, dineclare ni Jesus Christ yung greatness according to Him. Greatness is achieved by humble service and sacrificial love. Ayan, 43 hanggang 45. Basahin po natin, ano. Sabi natin, Panginoon, yung mga mundo, yung mga sanlibutan, ganito yung diskarte nila, ganito yung definition nila ng greatness and honor. Pero sa atin, iba. Sabi ng Panginoon, sa atin iba diskarte natin eh. Iba ang definition ng greatness natin eh. Ito ang sabi niya, ito yung paradox. Ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo, kailangang maging servant, kailangang maglingkod siya. Sa tingin po ninyo mga kapatid, nung binanggit ito ng Panginoon, anong reaksyon ng dalawang magkapatid? Siguro napakamot ng ulo eh. Siguro sabi ni James, ikaw kasi dyan eh, ang pilit-pilit mo, nag-uunahan tayo sa taas eh. Hindi, ikaw kasi nagpauso niyan, tol eh. Siguro sabi ng dalawa, naglapit yung dalawa, patay. Mali mindset natin. Ang greatness para sa atin, mapunta tayo sa kaliwa at kanan sa kaharian ng Panginoong Hesus. Pero sabi ni Lord, ang greatness pala, pagka magsiserve ka. Pansinin po ninyo ito, no? Ito, ang tinuro ng ating Panginoon dito, principle pa lang. Principle pa lang. Pero yung application, alam niyo kung kailan nangyari ang application? Nung hinugasan niya yung paa ng 12 ito. Yung topic natin last week, di ba? Nagturo siya, ang maganda kay Lord, yung tinuro niya, in-apply niya. Hinugasan niya yung 12 paa o
o 24 paa na itong 12 alagad, mga kapatid. Siguro yung 10 na nakikipag-agawan ng pwesto, nakikipag-box outan, patay. Mali iniisip natin. Mali tayo ng pagkakaunawa about greatness, mga kapatid. Ito sabi ng Panginoon, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Ito pa matindi. Sa verse 44, inelaborate further ito ng ating Panginoon. And whoever wants to be first must be a slave to all. Ha? Ano, Lord? Kung gusto mo akong maging number 1 disciple mo, gusto mong maging katulong ako, maging alipin, Lord? Si Julia, meron laging yung anak ko, may laging expression oh no! Siguro yung 12 alagad, nag-chorus, oh no! O kaya yung sa YouTube, what? Gaganon eh. Nagulat eh. Sa verse 45, ito ang karugtong, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sapagkat ang anak ng tao ay nagpunta upang hindi paglingkuran bagkus maglingkod at isacrifice, ibigay ang buhay bilang pantubos sa marami, sabi natin Panginoon. Ito din binabanggit ni Jesus Christ na cup. Ito din binabanggit ni Jesus Christ na baptism. Ang problema doon sa dalawang magkapatid, naka-oo na eh. Diba, sabi nyo, James and John, yung cup na iinumin ko tsaka yung bautismo na susuungin ko, kaya nyo. Sige, i-ransom nyo yung sarili nyo. Siguro sabi ng dalawa, patay. Mukhang mali ang na-request natin ha. Nangyari na ba sa inyo yan, church? Yung meron kang inaasahang request, ang ganda ng in-order mo, pambira ang reality, ganito. Nangyayari yan, mga kapatid sa atin, madalas, yung bang ang ganda ng request mo, ang ganda ng plano mo, pero ang binibigay ng Panginoon, pangit. Pero alam nyo mga kapatid, mas gusto ko na yung pangit, basta galing kay Lord. Tama po ba? So yung ipinapakita ng Panginoon dito, hindi maganda. Biro mo, ang papangit ng term na binagsak ng Panginoon slave, servant, ransom, sacrifice, give your life. Grabe, kailangan maglingkod. Actually, yan yung mga term na ayaw natin o parang imposible na ma-visualize natin yung sarili natin na gagawin natin. Maglilinis ako ng CR. Magugos ako ng pinagkainan. Maglilinis ako sa church. Mag-aayos ako ng bubong ng church. Kasi ang gusto natin yung yung nandun tayo sa stage, yung prestige, yung honor, yung palagi ang gusto natin, mga kapatid. Pero si Jesus Christ mismo, dinemonstrate niya. Tama po ba, mga kapatid? Ano pa nakalagay dyan, miss? Ito, doon sa outline, balik tayo, Listen to this. Ito yung principle ng Panginoon, The way of the kingdom is not self-serving, but self-giving. Ang tanong dito, ito, gaano karami sa buhay mo yung binigay mo? Hindi sa gaano karami ang nakuha mo mula sa sanlibutan patungo sa buhay mo. Meron ako nabasa kagabi, nagbabrowse ako ng Facebook tungkol kay John D. Rockefeller. Si Rockefeller pala, parang 1800 pa yata ito na buhay He is the richest man of his generation. At the age of 25 yata or 28, ang aga niyang sa kanyang karir na nag-boom yung kanyang negosyo. Ang kanyang negosyo kasi tungkol sa langis alam nyo, during that time, nauuso na yung mga sasakyan. So, siya lang, parang na-monopolize niya yung langis sa US. Hawak niya yan. So, siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo during that time. Kaya lang ang problema ito. At the age of 50, nakaramdam ng sakit si John Rockefeller. Ang diagnosis ng doktor, by age 52, 53, mamamatay siya. So, nung nalaman niya na mamamatay na siya at nangihina na siya, alam niyo kung ano ginawa niya? Dinonate niya yung yaman niya sa mahihirap. Naging pilantropo siya. Alam niyo yung pilantropo? Yung mayamang tumutulong lagi namimigay ng pera. Ayan. Naging ganun siya. Nagtayo siya ng mga foundation
Tapos pati yata yung research about penicillin and antibiotics, saan nagpaumpisa? Meron siyang Rockefeller Foundation. Pero alam nyo, nung binigay niya yung yaman niya, na-extend yung buhay niya. Nagtaka siya at the age of 54, kala niya matetegi na siya, pero buhay pa siya. Ano nangyari? Lumakas pa siya. Tapos gumaling siya sa sakit niya. Alam niyo, umabot siya ng 90 plus years old sa buong buhay niya. 96 yata siya namatay eh. Anong point ng kwento, mga kapatid? Di ba tama yung sabi ng Panginoon, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong mamatay. Sabi mo sa katabi mo, are you ready to die? Oh, alam mo kung gusto mong masumpungan ang buhay, you have to die. Kailangan mong mamatay sa sarili. Hindi ko sinasabing literal na mamatay ka. Mamatay yung selfish desire, yung worldly ambition, yan, yung lust for power and authority, kailangan mamatay yan. At kailangan mong mabuhay bilang slave, bilang servant, bilang giver sa kapwa, mga kapatid. Kasi dyan mo lang masusumpungan ang eternal life. Alam niyo, church, ako, nung pinag-aaralan ko yung mga teachings ng ating Panginoon, mas lalo ko na-appreciate si Jesus Christ eh. Mas lalo ko naniwala that He is the Son of God, mga kapatid. Ayan. The way of the kingdom is not about self-serving but self-giving. Another thing dito, karugtong Mitch. Ayan. Greatness isn't about commanding others to do the things for us. It is about doing things for others. Ayan, ano ho. Kasi ang gusto natin ito eh, gawin mo sa akin to, bigay mo sa akin ito, i-deliver mo sa akin ito. Tama, yun ang laging gusto natin. Pero hindi eh. Greatness happens when we do something good for the people. When we do some kindness, yan, some charitable works, ayan, for the less fortunate na kapatid natin kay Kristo, mga kapatid. Ayan, ano? So greatness isn't about commanding others to do things for us. It is about doing things for others. O, tama po ba, mga kapatid? Another thing, ano, may nakalagay pa ba dyan? The greater the service and sacrifice, the greater honor. O, tama po ba? Ano? Kung gaano kalaki yung paglilingkod mo, kung gaano kalalim yung pagsasakripisyo mo, mas greater honor ka sa kingdom. Pero ang pinakamalapit talaga pagdating dito si Jesus Christ. Kasi yung buong buhay niya, He gave it as a ransom to many. Sa lahat ng tao, mga kapatid. Meron pa ba nakalagay dyan? Ano? Ayan. True greatness lies not in prominence and dominance, but in humble service and sacrificial love. Wow. Ano? So kung gusto nyo maging great, wag mo nang isipin yung maging prominente ka, at yung mag-dominate ka, yung ikaw yung pinaka, sige, ikaw na. Hindi, huwag na natin kunin yung ganong titulo, mga kapatid. Ang kunin natin titulo, ito, yung pagpapakumbabang naglilingkod, tsaka yung nagsasacrifice ka at nagmamahal ka. Ano ho? Dito na, conclusion na. Okay, next. Ayan. At the cross, Jesus showed a new meaning of glory and greatness through suffering love and sacrificial service. He redefined and remade the essence of greatness and glory, mga kapatid. Ano? So nakita nyo, no? Actually, pagka sinabi mong cross nung araw, ano ito eh, karumal-dumal ito eh. Hindi dapat binabanggit ito, hindi dapat ginagawang issue to sa usapan eh. Pag sinabing cross nung araw, hindi ito pinag-uusapan ng mga marites nung araw, mga kapatid. Kasi karumal-dumal ang ibig sabihin ito eh. No? Pag ikaw ay naka-experience ng cross nung araw, may kamag-anak ka na napako sa cross, karumal-dumal ang kanyo. Pero alam niyo, because of His love, because of His teaching, because Jesus Christ is the Son of God, nung siya'y napako sa cross, niredefine niya, niremake niya ang essence ng greatness and glory. Dati ang cross karumal-dumal eh. Pero hindi, ngayon ang cross, wow, greatness and glory because you have loved and sacrificed your life for the people, mga kapatid. Ano? Meron pa bang nakalagay dyan, Miss? Ito na last. C.S. Lewis, sabi po niya, in God, there is no hunger that needs to be filled, only plenteousness that desires to give. Ayan. Ano ibig sabihin nito, church? Pag ikaw na kay Kristo na, binusog ka na ng pagmamahal ng ating Panginoon, talagang napuspos ka na ng kanyang pag-ibig, naintindihan mo yung teachings niya, na-gets mo ang ibig sabihin ng mga paradox niya, ito na, yung desire mo for prominence and dominance, nawawala eh. Nawawala na yung appetite mo dyan.
Kundi ang gagawin mong desire, iisipin mo, ay, ang dami ko palang riches kay Christ richness kay Christ So ang gagawin mo, magkakaroon ka ng desire to give na, mga kapatid. Alam niyo, hindi naman pera lang ang ibinibigay Alam niyo po kung ano yung mga binibigay? Pag-ibig, kindness, prayer, sympathy, yakap. Di ba? Yan yung mga binibigay, mga kapatid. Hindi lang pera ang ibinibigay. Pansin. Di ba, mga kapatid? So pag na-kay Christ tayo, hindi ka na magiging entitled na dapat pinapansin ako, dapat pinupuntahan ako, dapat minamahal ako, dapat group hug ako. Hindi na dapat ganun, mga kapatid. Pag ikay na-kay Christ na, mga kapatid, ito na, ako na yung magmamahal, ako na yung magdi-disciple, ako na yung magluluto para sa mga cell group ko. Ayan, Hindi na ako yung laging nililibre, ako na yung manlilibre. Tama po ba, mga kapatid? Ayan. Kasi nga, na-realize mo at redefine sa'yo ng Panginoon yung greatness, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, ang greatness, ito po, hindi po gaano karami nakuha mo, gaano karami ipinamigay mo sa buhay mo. Yan po ang greatness. It's not about how many yung na-accumulate mo, na-acquire mo It's about how many yung naibigay mo, yung nabuwis mo sa buhay mo. Kaya ang Christianity, ito po ay buwis buhay na relihiyon, mga kapatid. Tama po ba? Ayan,